Grabe, nagkaroon ng 7 million pesos na utang dahil lang sa kanyang pag-flex sa social media. Paano nangyari yan? Panoorin natin to. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang world coach. Mga kaiponaryo, may malungkot na kwento po sa araw na ito dahil may nabasa po ako sa Facebook post ng Pinoy Rap Radio Confessions, isang 25-year-old influencer sa Instagram and TikTok, nag-akalang buhay reyna. Designer bags, business class flights, hotels, pero guess what? Lahat pala niyan ay utang. So ngayon po, may 7 million po siya na utang. Paano ba nangyari yan? Nagsimula lang daw to sa maliit na isang swipe lang sa isang branded bag. Doon nag-umpisa. And then kasi sinabi niya sa kanyang sarili, investment naman to. Syempre naman, influencer ako. Kailangan magpakita ako na talagang maganda na lifestyle ko. Hindi na daw siya babalik sa jeep. Ang problema, yung kita niya ay hindi kasabay sa gastos. Yes, may sponsorship. Pero karamihan, X-deals. Makeup, skincare, free food, minsan free trips. Pero cash, halos wala. Cut the long story short, naubos ang savings niya, hoping na makaroon siya ng 1 million followers, pero hanggang ngayon, wala pa rin. Ngayon, ano po nangyari? Stuck. Naisip na nga niya i-delete ang kanyang lahat ng socials, pero natatakot siya. Baka wala na siyang identity at sabihin na parang fake siya. O lagi siya pang OOTD at mga naka-flight. Basically guys, ang tunay na sponsor niya talaga na kung paano siya umasenso ay si credit card. Pero sa bangko, ay yun nga, siya nagkaroon ng utang. Guys, this is the classic example of an influencer being pressured for likes and competition sa social media. Sa totoo lang, kawawa naman. Grabe naman nun, nagkaroon siya ng utang na talagang pagkalaki-laki dahil nga sa kakaswipe ng credit card until umabot with interest na to 7 million pesos. Ay, nako. FYI, just to give you a perspective, kung di siya nakakabayad, 7 million pesos times 3.5%, more or less. Interest alone per month, umaabot na siya ng 290 to 300,000 per month. Grabe, palaki ng palaki yan. Pagkatapos noon, nagkaroon na siya ng utang, nagkaroon na siya ng mental and emotional breakdown, at nagkaroon din siya ng identity crisis. Kasi yung brand niya naka-attach sa magandang lifestyle. Pero ngayon nga, wala. Kung utang lang talaga ang puhunan, di lahat tayo magiging major influencer. Dami kasing tao may utang. Credit card is really one of the most dangerous way to get into debt, especially kung hindi ka responsible. May mga nag-comment nga sa comment section na binasa ko, katulad Jen Balintec. Sinabi niya, continue to vlog right now about the real you. Paano ka naman makakalabas sa utang? Si Debs Papasin, sinabi niya, yes, you can accumulate 7 million if you buy luxury items plus interest. Tapos sabi ni Bessie Fernando, bakit pa need kailangan pakita yung glamorous lifestyle? Yan ang brand nga niya Babe Swapenko, sinabi niya, pwede mong gawin ito, which is good. Sinabi niya, sell every luxury items that you use and pay it off. Very good na yan. And then si Jacqueline naman, sinabi naman niya, I understand you. The first step of changing is to acknowledge that you were wrong. Galing. What are the lessons that we can, hindi natin pinag-uusapan to para pagpiestahan. Pinag-uusapan natin to para may matuto tayo. Number 1, don't flex what you can afford. Diba? Kung di mo afford, di mo kailangan pakita. Huwag mo na pilitin. Huwag mo na i-swipe. Hindi worth it ang stress, maniwala ka. Alam mo, credit card is the most emotionless way of spending money. Swipe, walang aray. Pero pagdating ng bills, aray. Number 2, followers is does not equivalent to financial security. Kapag million kang followers nga, pero kung di naman tama ang strategy mo, kung hindi ka authentic, hindi ka real, baka katulad niyan, X-deal lang at ang darating, ang ending, walang pera. Number 3, this is what I've realized as a social media personality myself for over almost 2 decades. Our real value does not equate in likes and comments, but the real value is you. Hindi mo kailangan na dumami pa ang iyong followers, dumami pa ang likes, mga comments mo para sabihin, mahalin ka ng tao. Ang brand ay ikaw. Kaya kung gusto mo magkaroon ng credibility, mga kapatid, if you want to become social media influencer, authenticity is your core, right? At kung may utang ka ngayon, humble yourself, kausapin mo yung bangko, ayusin mo yung plan, sabihin mo, i-cut na yung card para hindi na madagdagan ng interest na 200 plus to 300 plus 1,000 pesos per month. Kasi tatandaan nyo mga ka-friendship, mas mahirap bayaran ang utang kesa sa bill ng mang-inasal. At least yung chicken busog ka, yung utang hindi. Alam mo, life is really a cycle. Pwede mong putulin ang maling cycle. Lahat tayo nagkakamali. Ang importante, you acknowledge that you are wrong. And then number 2, you're going to fix it. And number 3, you have to do better and move on. Kasi ang tunay na flex ay hindi dahil sa iyong LV bag. Ang tunay na flex sa mga kaiponaryo katulad natin ay peace of mind
savings at freedom sa utang. Yan ang lifestyle na walang filter at walang takot. So my question to you, mga kaiponaryo, kung ikaw, mas pipiliin mo ba na maganda ang lifestyle mo kahit ikaw ay baon sa utang? Or simple lang ang lifestyle mo pero stress-free ka? Comment down below at gusto ko makita ang sagot mo. Kung nagustuhan mo tong real talk na ito, please like mo to and don't forget to subscribe because 80% pala na nanonood sa aking mga videos ay hindi pa nakasubscribe kaya mag-subscribe na kayo. So mga kapatid, maraming salamat and then share also your thoughts about this video. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.